reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakulong. The penalties, 500,000 sustained damages, 150,000 wrongful deaths, and above entitled case be dismissed. The decision of the Visconti case, yan ang ating pag-uusapan sa True Crime Stories. Noong July 30, 1991, si Estrelita Visconde at ang kanyang mga anak na babae na si Carmela, 19 years old, at si Jennifer na 7 years old ay brutal na pinatay sa kanilang tahanan sa Parañaque City. Sa kabila ng isang malalim na pagsisiyasat, may lumutang na isang grupo na kung saan ay umamin na sila ang suspect sa pagpatay. Gayunpaman, ang trial court ay nagdududa sa kanilang mga sinumpaang salaysay, kaya inutos ito ang kanilang paglaya. 4 na taon nang nakalipas sa taong 1995, ang National Bureau of Investigation or NBI ay ipinahayag na sila ay nagkaroon ng bagong lead. Ipinakilala nila si Jessica M. Alfaro bilang kanilang pangunahing saksi, Isang confidential informant na nagpapahayag na may saksi sa krimen. Itinuro ni Alfaro Hubert Jeffrey P. Webb, anak ng dating senador na si Freddie Webb, ang anak ni Pinky De Leon na si Antonio Tony Boy Lejano, ang anak ng iba pang mga prominenteng tao, mga businessman na sina Artemio Dong Ventura, Michael A. Gatchalian, Hospicio Pike Fernandez, Peter Estrada, Miguel Ging Rodriguez, at Joey Filiart. Hindi rin nakaligtas ang pulis na may hawak ng kaso na si PO1 Gerardo Biong bilang accessory sa krimen. Sa panahon ng trial, si Alfaro ay nilabas bilang pangunahing saksi ng prosecutor, kasama ang iba pang mga taong nagbigay ng kani-kanilang mga testimony na nagpatotoo sa mga sinasabi ni Alfaro. Kabilang sa mga ito ang medical legal officer na nahuna sa autopsies sa mga biktima, ang mga security guard mula sa 700 subdivision, Parañaque City, ang dating laundry woman na nagtatrabaho sa bahay ni Webb, ang ex-girlfriend na pulis. Samantala, sa kabilang panig, marami sa mga suspect o akusado ang nag-alok ng kani-kanilang mga salaysay, denying all the allegations against them at nagbigay ng alibay na nagpapahiwatig na sila ay nasa ibang lugar. Bilang siya ay ipinahayag na nasa Estados Unidos sa oras ng insidente. Ipinakita niya ang mga patotoo ng mga saksi kasama ang mga dokumento at pisikal na katibayan tulad ng kanyang passport at mga videos na kasama ang kanyang pamilya sa panahon na iyon upang patunayan ang kanyang mga testimony. Bukod dito, nagpresenta ng iba pang witness ang panig nila Webb na mapaghihikayat at mabawasan ang credibility ni Alfaro bilang isang pangunahing testimony. Noong April 20, 2010, naglabas ng resolusyon ng korte tungkol sa request ng Webb na isumite para sa DNA analysis ang similya ng kinuha sa katawan ni Carmela, which is nasa pangangalaga pa ng NBI. Pinagbigyan ng korte ang kahilingan alinsunod sa Section 4 ng Rules of Evidence na bigyan ng mga akusado at ang prosecution ng access sa siyentipikong ebidensya na maaaring gusto nilang gamitin na humantong sa isang tamang desisyon sa kaso. Noong December 14, 2010, 1:15 p.m., si Hubert Webb, ang anak ng isang dating senador at 6 na iba pang tao ay napawalang sala sa kaso ng Visconde Massacre noong Martes. Virtue of the votes 744 noong Martes, binaliktad ng Korte Suprema ang natuklasan ng 2 mas mababang hukuman na nagpatunay sa kanya kay Hubert Webb at 8 iba pa na guilty sa pagpatay sa 3 miyembro ng pamilya Visconde halos 2 dekada na ang nakaraan. Ayon kay Supreme Court spokesman Jose Mides Marquez, pinawalang sala ng korte ang 7 for the failure of the prosecutor to rule their guilt beyond reasonable doubt, ani ni Marquez. Ang paghuhukom sa noong araw na iyon ay nangyari matapos ang dating police officer 1 na si Gerardo Biang ay napawalang sala din bilang kasangkapan sa kaso ng Massacre Visconde.
Isang mataas na emosyon na kalagayan, sinabi niya, ang aking pinakamalaking takot ay naging katotohanan. Hindi ako nagkaroon ng karapatan. Walang katarungan natira sa ating bansa.